Ako, kasama na po natin walang iba kundi ang Secretary, ang pinuno po ng Department of Science and Technology. Walang iba kundi si Secretary Renato Solidum Jr. Magandang umaga, sir. Magandang umaga ninyo, magandang umaga Migs, at sa lahat po ng inyong tagapakinig at taga-subaybay. Okay, sir, bago po namin kayo interviewin, gusto ko lang itanong, meron po ba kayong paboritong pagkain tuwing Pasko or merong specialty ang pamilya ninyo na gusto nyong i-share sa amin? Pwede nyo i-share. Well, yung pamilya dati, yung mother-in-law ko, Biko. O yun. Pero syempre wala na siya. Opo. Yung mga bata ng girls na mga magpipinsan ng gumagawa ng mga paborito nila, mga pasta. Pero syempre, ang pinaka-paborito ko, lechon. Hindi talaga, hindi mawawala. Hindi mawawala. Oo So every naman. Christmas, sir, may lechon. Oh, Tandaan actually, mo. fortunately, wala. Kasi hindi mahilig yung iba. So parang lechong kawali na lang. Bagnet na lang. Oo, di ba sir, dadalhan ko kayo galing pa ng Ilocos, Ilocos, di ba? fresh, oo Actually, mas gusto ko nga rin yung ganun. Kasi at least napipili ko puro balat. Yung Kung ganun. ikaw, bagnet, aba, longganisa, syempre, hindi Yes. mawawala. Of course, Lawag oo. longganisa. Sorry, To be- batak longganisa. Oh my God. Away na Dito naman tayo kami sa magtutuos, longganisa. ha? May magagalit din. Meron ding vegan Oo. longganisa. Pampanga, lahat na. Cebu, hanggang Mindanao. Siya, Lahat Sir may Batak. longganisa. Siya, Yes. sir, batak. Kami lawag. Yan ang longganisa namin. Nag-aaway kayo. Basta na, parehong mas masarap. Apo, Lahat apo, apo. masarap. Lahat masarap. Lahat Oo, masarap. Pero Opo. walang away-away. O yan, Secretary. Yes. Una-una, it's great to have you here. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga, kumbaga, highlights ng mga naging mga tagumpay na kaganapan ng DOST nitong taong 2025? Well, unang-una, patuloy po ang ating suporta sa micro, small, and medium enterprises. Mga 17,000 ang natulungan nating MSME, magmula sa financing for productivity improvement hanggang mga testing ng kanilang mga produkto. At itong pagtustos natin sa kanila sa pamamagitan ng financing or di kaya ay technical assistance ay nag-create tayo ng additional 9,000 jobs. At ito ay papalakasin natin sa susunod na taon. Pero siyempre, maliban doon sa suporta natin sa kanila, meron din tayong community empowerment through science and technology. Dito natin tinutulungan yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. Tulad po ng pagbibigay natin ng tulong upang magkaroon ng tubig ang mga isla na walang potable water through desalination. Habang nagde-develop tayo ng desalination machines at ma-commercialize ito, gusto nating magawa yan next year. Pero meron din tayo yung mga na-develop na water purification machines na pinapamigay din natin sa mga lugar na walang tubig. At ang natutuwa ako, hindi lang sa mga kabundukan o malalayong lugar, pati na rin sa loob ng kulungan ay nakakapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan, yung mga people PDLs, no? Deprived of liberty. Nagbibigay tayo ng skills training para sila ay makita at imbes na umasa sa kanilang pamilya, sila ang nagbibigay sa kanilang pamilya papunta palabas ng kulungan. At meron sa Antique na gustong-gusto ko. Ito yung pag-offer natin ng BS Entrepreneurship. Ito ay tinatawag nating Education Behind Bars. Partnership ng DOST Region 6 at University of Antique. Na matulungan natin ang ating mga kababayan na mag-aral at makapagtapos para kung sila'y nakalaya, mas madali silang ma-reintegrate. Pero maliban dyan, noong February kasi ay naglunsad tayo ng Elevate Philippines. So, 8 malalaking programa na kung saan binibuild up natin yung industries of the future. Ano ang mga ito? Paggamit ng artificial intelligence. Ito na ngayon ang ginagawa natin para matulungan ng MSME. Nag-o-offer kami ng AI as a service para sa MSME. Kung sanay tayo sa mga apps sa iPhone or Google Play Store sa Android, meron kaming AI storehouse. O parang meron kaming mga ginawang models na pwedeng magaya ng ibang mga enterprises at hindi na nila kailangang magaling sila sa AI, tutulungan na namin. Paano po yun, Secretary? How does that work, yung mga AI? Kasi para mas maintindihan ng masang Pilipino.
Ang artificial intelligence, iba-ibang gamit. Yung isang pinondohan natin sa startup, siya ay sa construction, no? Mga babae ito. At ang ginawa nila, gumagamit sila ng AI para ma-manage ang construction project nila. Oras na ba na bumili ng ganito? So sapat na ba yung materials o kulang? So ibig sabihin, nabibigyan sila ng guidance para hindi sila sumusobra sa order na hindi gagamitin. So nagagamit nila ang pera ng maayos. Meron din tayong pinondohan na AI as a service between yung sari-sari store at producer at distributor ng produkto. Sa isang geographic area na concern sila, pwede nilang malaman anong pinakamabili na produkto para titingnan, masyado ito siguro ang magandang itinda. At kung ikaw ay producer, kulang na. Dapat dagdagan pa natin ng production. Kung ikaw ay distributor, kailangan maayos yung logistics mo. So, napakarami. Sec, yung nag-guess sa atin yan yung sari-sari store. Yes, na oo. parang may app. Sino ba yung nag-develop ng app na yan? Nalimutan ko yung pangalan pero kilala ko rin yan. Yung mga... Mga bata. Hindi. Sila ba yan? Hindi, business Business talaga to. talaga nila Yes, Oo. kasi dumami yung kanilang yung Awardan gagamit. sila, di ba? Yes. Nabigyan sila ng award at Yes. nagpondohan yung po sila, no? At napakarami tayong gamit ng artificial intelligence sa agriculture, pag-detect ng mga peste kung may sakit, imbes na mag-spray ka lang dyan ng regularly na hindi mo naman kailangan, magsispray ka na lang kung talaga may na-detect ang sakit. Ibig sabihin, makakatipid ka doon. Marami pa, even sa pag-alaga ng shrimp, at mga isda, gumagamit na tayo ng artificial intelligence. Marami tayong sensor at meron tayong mga ginagamit na AI para malaman natin pwede dapat ganito karami ng ipapakain with the aids of shrimp at mga isda. So ito'y either nasa research stage or application. Pwede rin sa manufacturing, pwede tayong gumamit dyan. And syempre, marami pang paggamit. And sa susunod na taon, magpupus tayo na magkaroon tayo ng National AI Center for Research and Innovation. Ang pangalawang innovation natin ay paggamit ng data analytics para masuri natin talaga kung anong problema sa baba. At ito ay pinapatupad na natin through the DOST agencies para malaman kung ano pa yung intervention na pwede natin gamitin. At yung digital transformation ng lahat ng data ng DOST ay magiging fuel ng artificial intelligence. Opo. Importante yan para magkaroon tayo ng secured and sovereign data. Yung Industry 4.0, paggamit ng robotics, smart technologies, even artificial intelligence, ay pinapalakas natin at gumagawa tayo ng smart factory kung saan nag-i-engage ang DOST sa specific enterprises. Pwedeng MSME o pwedeng large industry. At ito ay pagpapatuloy natin. Siyempre yung smart agriculture, nagpapatupad tayo ng smart agriculture sa buong Pilipinas. Even sa NCR, pwede kang magkaroon ng smart agriculture, no? Sa NCR, no? Ano po ba ang smart agriculture? Gumagamit ng mga teknolohiya na makakapaigi ng production o makakapagpatipid sa mga gamit ng tubig, pag-identify ng peste na makaka-cause ng sakit sa mga halaman. Overall, ang gusto natin ay lumiit ang gasto ng ating mga farmer at dumami ang production. Opo. Siyempre, meron tayong circular economy. Ibig sabihin, yung dating plastic o mga basura o waste, i-convert natin sa pagkakakitaan. At dito natin ginagamitan ng siyensya at teknolohiya upang yung dating tinatapon lang ng ating mga kababayan ay mapapagkakitaan. Opo. Yung biologics and pharmaceutical, kailangan din natin yan kasi maraming sakit sa Pilipinas na tayo lang makakasolve kasi iba ang strain minsan dito ng mga viruses na nandito sa Pilipinas. Patuloy po tayo magde-develop ng mga smart technologies para sa disaster and climate resilience at dadagdagan pa natin sa defense industry. So yun yung malalaking programa na ginagawa natin. And maliban dyan, patuloy ang paggawa ng iba't ibang ehensya ng DOST at ang isa na dyan yung Philippine Textile Research Institute. Ayun. Mga innovation hubs, 4 ang naitayo this year. And syempre patuloy ang pagpapalakas ng mga weavers, weaving community
Pero ang ating binibuild dyan ay ecosystem from farming to weavers Yes. to designers. Yes, from Hanggang- farm to fabric to Yes. fashion. Yeah, Ate fashion. Sek, balikan ko lang po yung nasabi niyo po kanina, yung water purification. Yes. Kasi syempre po, sunod-sunod po ang bagyo, hindi po maiwasan yan. At syempre, kailangan po ng access to clean water. In terms of pag-scale po nito, no, saan na po kayo nakapag-roll out? Marami na po ba mga probinsya? And sa 2026 po, mas marami po ba maka-access nito? Okay. Magandang katanungan. Kasi ang talagang trabaho ng DOST or yung ating mga technology producers sa university is to develop that product. Ang challenge talaga is scaling up. So, ang ginawa natin ngayon sa DOST, na ako ay natutuwa, nagtayo tayo ng innovation hub sa lahat ng probinsya sa DOST, sa Pilipinas, kung saan doon pwedeng mag-usap ang mga innovator at business people. Pero inakit natin yan through technology business incubation hubs with the universities para mas mapulido pa yung pagkomersyo nito. At mayroon tayong tinayong programa, ang tawag ay Program Propel, na kung saan yung innovator and investor ay pwedeng mag-usap. Ngayon, itong water purification natin, nagbibigay tayo ng mga license sa mga fabricator at ang kagandahan niyan, yung isang ginawa ng DOST ITDI ay lilinisin lang, pwedeng gamitin ulit. Pero yung desalination machine, marami tayong grupong gumagawa, mga 3 hanggang 5 yan, na gusto natin makadevelop ng pangsala ng tubig alat, kasi pag ginawa natin na localize yung material, mas mura yon. Kasalukuyan, nagre-rely tayo sa abroad na technology or binibili pa natin at mapakalat natin sa iba't ibang isla sa Pilipinas. So, yung mga produkto natin kailangang scale up, kaya meron din kaming ginawang programa na ipapatupad between DOST and CHED, Commission on Higher Education, na ititest natin sa buong Pilipinas through the universities yung mga produkto na naimbento. At dyan mapapakita kung ready na ba siya o kailangan i-improve. Ang overall goal dyan ay ipakita natin na ready na yan at kung mag-i-invest ka, mukhang bebenta yan. Kasi alam naman, ang ibang mga investor, takot mag-invest. No? Lalo na sa Pilipinas ko, hindi pa masyadong sanay. But if we can prove na reliable na siya, palagay ko yun yung magpapabilis ng commercialization. So wala pa po tayong water desalination. Wala pa tayong desalination na gawang-gawa. Meron na tayong mga prototype. Okay. Yan yung challenge ko sa ating mga pinopondohan na maggumawa na by next year. Marami na tayong purification, no? From DOST, may mga inventor. In terms of purification po, yung paglilinis, pagsasala ng tubig, ano po, hindi desalination, yung pag-aalis ng alat, no? But marami na po bang naka-roll out yung purification? Ang kailangan kasi dyan ay kung interesado ang local government, marami na tayong fabricator. So, hindi naman hindi trabaho ng DOST mambigay. Opo. Pero marami na po bang mga LGUs na meron gumagamit po nito? Yan. Meron na tayong nabigyan yung mga isolated places na talagang walang solusyon na mabigyan sila. Ginawa na po natin. At saka mas mura para sa kanila. Mas mura kasi pag DOST na ang nag-install, walang dagdag na bayad ang mga engineers kasi natin. Kahit nga sa sarili nating mga tahanan, puro imported po, galing Korea, may Vietnam. Yung mga purifier, hindi ho ba? Sana makagamit rin tayo talaga ng made in the Philippines po. Ngayon, sir, in terms of sa mga disaster preparedness naman po natin, dahil alam nga natin napaka-vulnerable ng Pilipinas, kumusta po ang teknolohiya dyan sa DOST Pag-asa? Ayan, meron po ba tayong mga upgrades na gagawin, kumbaga, para mas reliable yung disaster preparedness po natin? Unang-una, pagdating sa disaster preparedness, iba-ibang aspeto yan. Una, yung monitoring, forecast, communication nung babala, at syempre, yung tamang aksyon ng tao at LGU pagdating sa babala na naibigay natin. So patuloy po ang modernization ng Pag-asa at syempre ang isa sa mga kailangan talaga dyan ay pagpapatayo at pag-maintain at pagpapapalit ng mga Doppler radar kasi minsan lumuluma ang mga machine at wala nang pampalit. So kailangan regular yung ating mga updates dyan, ginagawa po yan. Paglalagay ng mga additional radar, no? Ang tawag dyan ng X-band radar
sa mga river basins na madalas bahain. At ito ay panukat ng ulan upang mabigyan ng mas magandang babala pagdating sa paparating na ulan. Ito ay patuloy na ginagawa. Pero ang kagandahan ngayon, maganda ang accuracy ng ating mga forecast ng bagyo. Well below tayo sa average sa buong mundo, no? And ang importante is ano ba ang dala ng weather Ano system? pong well below sa average ng mundo? Ano Kunyari, po ibig error sabihin? in terms of distance. Okay, oo. So maganda po ang Kumbaga forecast maganda. yan. Maganda. So Okay. hindi na po yan masyadong problema. Ang kailangan ngayon ay maintindihan ng LGU at kababayan natin, pag may sama ng panahon, ang dating tanong ay, what will the weather be? Uulan ba? Malakas ba? Hindi na ganun yan. Dapat, ano ang mangyayari kapag dumating yung bagyo at umulan? Babain ba tayo? Magkaka-landslide ba? So, what will the weather do to us? Ito yung Yes. tawag ay impact-based forecasting. Yes. So, yun na yung ating push dyan with Opo. Pag-asa. At para masundan ng ating mga kababayan, meron na pong ginawa na panahon website ang Pag-asa. Magagamit niyo po yan in real time. At soon, next year, lahat po ng mga warning, mga kasalukuyang threat sa Pilipinas ay ipapakita ng NDRMC at ang gumagawa po ang DOST through the leadership of FIVOX and other agencies kasama ang DNR ng Central Platform for Disasters and Emergencies. Kasama na yung ano yung gagawin mo. So ang gusto namin pag nasa Quezon City ka o nasa Mindanao ka, ang lalabas na info ay angkop doon sa lugar mo. So papadaliin yung navigation at syempre may kasamang artificial intelligence o chatbot yan na pwede ka nang magtanong doon. So yung mga technology na yun is for the information. Pero gusto kong i-emphasize, pagdating sa kahandaan ng ating mga kababayan, kailangan ng community preparedness. Hindi pwedeng technology side lang tayo mag-improve. Yung collective effort ng ating mga kababayan ay mapulido, so sa level ng LGU parating nagsasanay together with the community. Alright, yun nga po, just to stress the fact na sabi nyo, impact Based forecasting. based forecasting. Kasi tama po kayo, kailangan namin malaman kung babahain ba. Kasi 'di ba kahit sabihin mo umulan, tapos mamaya nagulat na lang po tayo, katulad nga po yung nangyari dito sa Mother Ignacia, na nagulat na lang po tayo, wala po signal yun eh. Walang bagyo. Oo, so pati amount of rainfall, yun po yung Kasama yan. importante. Kasama yan. Oo. So, iba-iba ang produkto ng Pag-asa. May 24-hour forecast, merong lakas ng hangin, pero yung localized thunderstorm, Yung localized yun yung naging thunderstorm. problema. So dapat bantayan ng mabuti. So doon sa central platform, kasi nare-receive na natin yan sa social media, pero kung doon mo titingnan, baka mas maabatan mo pa na ang makikita mo kaagad kung nasaan ka. Oh, o kasi saang hindi na nga location. lang localized, hyper-localized. Yes. Naalala ko parang first time ko, may ganun na pala ngayon. Ang issue dyan is with time, na-urbanize tayo, yung dating lupa na dumidiretso ang tubig, ngayon ay sementado, asfaltado, diretso na kagad sa kanal. So yung dating mga kanal na maliliit, hindi na sapat ang ma-accommodate na tubig. Yun. Pero pagdating dyan, syempre, nandyan yung pagbabago ng klima or climate change. At para makatulong tayo sa pagbabawas ng carbon dioxide na nalalabas ng mga sasakyan, patuloy yung electric vehicle push natin. And ang pinaka-latest highlight natin dyan ay yung pag-launch ng electric ferry natin sa Pasig River. Gawang Pinoy. Through the implementation ng UP, EEE, at of course in partnership with the industry. Nakagawa tayo ng electric ferry na magiging part ng MMDA fleet para magamit ng ating mga kababayan. Nandyan na po. Yes. Ay, ilan po yung electric Isa pa lang ferry? yon. So gusto namin, kasi hindi naman kami ang mag-fund nun at kami ang mamigay. So gusto namin, MMDA and the private sector would talk para maparami. At mas mura ang ating ginagawang electric ferry kung bibilin mo yan sa ibang bansa, so kalahati ang pagkamura ng ating Oo nga po. nagawa. Ilan po ang accommodation ng electric ferry natin? Ilang pasahero po? Mga 40, Oh, air-conditioned. matry nga. Dapat matry nga natin yung may electric ferry na air condition. Tsaka help to the environment, Yes. diba? Yeah, less less wala kang emission. gas. I mean, di ba? Oo, alright. Maganda po yung mga balita po natin sa DOST. Siguro bago po tayo mag-wrap up, baka meron po kayong mga
forecast. O ganyan. Fearless forecast for DOST para sa taong 2026. Ano po ang aabangan ng taong bayan? At saka may isa pa akong tanong, magkano po pala ang budget na binigay sa inyo sa DOST? Alam ko nag-increase after the discussion, no? Kasi dati mga 31 billion. Tumaas na yan kasi mga 30 lang kami. Pang ilan ba kayo sa parang Ay, hindi kami kayo yung mga mataas sa like DOH, DepEd. Kasi sila ay operations. Oh. Hindi naman kami operation. R&D kami and At least maliban tumaas. sa Pag-asa and FIVOX na operation. Opo. Alright. So, ang ano bang gusto naming gawin? Gusto naming mas lalong mapaigting ang impact ng science and technology and innovation sa economic development ng bansa. So, ini-integrate natin lahat ng effort at meron tayong 3 Horizon Science, Technology and Innovation Strategy for Economic Development in the next 3 years. Yung horizon yung nakikita natin, di ba? So, sabay-sabay na ginagawa pero yung harvesting ng output ay siyempre iba-iba ang dating. Ang una is to boost MSME productivity. So magkakaroon tayo ng surge for helping MSME, target natin 10,000 to introduce artificial intelligence, smart factory, robotics, lahat ng pwedeng gawin. At ang target natin dyan ay dumami po ang productivity 25 to 30%. So, ibig sabihin, marami tayong partnership with the academe and the business sector. Pangalawang strategy is the knowledge economy of the Philippines. Ito po ay magta-target tayo ng 500 firms or MSME na isi-scale up natin globally. To do that, kailangan nating tulungan ng testing and other technology input para mas makilala ang ating mga produkto outside at mabenta. At magtatayo din tayo ng 7 Knowledge, Innovation, Science and Technology Parks sa mga universities para dumami pa ang ating mga estudyanteng dadayo sa larangan ng siyensya at engineering kasi may ready jobs na sa kanilang bakuran. And with this, patuloy po ang scholarship na ibibigay natin. At ang pangatlong horizon is creating the industries of the future. Nandyan po yung artificial intelligence, smart agriculture, nabanggit ko kanina, no, na pati smart factory, pero ang kailangan natin ay mas malakas na sovereign industry sa disaster and climate resilience at ang defense industry. Kasi sa defense industry, marami pong bansang umunlad kasi pinaunlad din nila ang defense na nag-rely sila sa kanilang local innovation na hindi mag-over-rely. Mga armas, ganyan. Tulad po, transfer na kami ng ginawa nating baril na 50mm sa mga armored vehicle na automatic maglalak. At ang sundalo ay nandun na sa loob ng armored vehicle at hindi na sa labas. Ang tawag namin ay... Ayun na nga, bakit nga ba nasa labas sila, no? kasi nga manual, kailangan makita nila. Okay. Ngayon, sa loob na with the camera, malalak na kahit gabi, maglalak na sa target. Yes. At by joystick and pushing buttons inside, pwede mo nang ma-engage Target. yung ano. So, meron na po tayong ganyan na turnover natin noong December 11 at doon natin pinapakita na kaya natin yan. Alright, Alright. nako. Wala talaga, hindi sapat ang oras pag si Secretary Solidum ang kasama mo. Sulit na sulit, sabi nga dito, marami kayong fans na mga live messages po natin. Ito si Sergeant Putik 69. Itong si Dr. Solidum, napakasulit ginastos ng government para sa continuous education niyo raw po sa Japan. Oh, wow. Ang dami niyo, ang dami. Isa sa asset talaga ng Pilipino si Secretary Solidum, Sigma Mindset. Wow, Sigma Mindset. Alam mo yan, ha? Gen Alpha term yan. Sigma Sigma. Mindset. Level 99999. Pang DOST talaga. Si Antonio Carrasco sabi niya, very good, sir. Kung magkaroon ng collective effort. But that will only happen when there's proper explanation and understanding. That's why he is here today. Maraming salamat. Kahit Paskong Pasko, Secretary Renato Solidum Jr. ng DOST. Maraming salamat sa Thank you, inyo. sir. Merry Mabuhay Christmas po kayo, sir, at ang DOST.